hapon po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa lugar to, San Isidro. San Isidro at mag-aaral kami mag-drive. Kasama ko si Brad Harris, si Vivian, tapos si ating kaibigan na si Kuya Jose. So ngayon abangan nyo yun guys, yung pag-aaral namin mag-drive para kayo na maghusga kung makakaya ba natin, kaya ba o kailangan pa ba ng practice. Ano rin yun, nagbigay kayo ng comment. Comment lang kayo guys kung anong para pa may tuturuan nyo. Ayan yung magtuturo po. Masasabi nyo. Yung magtuturo hindi professional. I-share ko lang din yung knowledge at saka yung experience ko sa tagal ko nagmamaneho. At least may marami ng Bibigyan lang natin sila ng basic at saka mga general knowledge about sa pagmamaneho. Pero I'm sure naman matututo po sila mga amigo. At mabilis lang naman, madali lang naman talaga magmaneho. So alam ko, balita ko yung dating tinuruan mo na nangyari doon. May dalawang pinsan kasi ako na tinuruan dati. So dati hindi sila nagmamaneho. Tinuruan ko sila dati sa owner lang. Nagulat ako, dinaig pa ako. Naging taxi driver sila parehas ng Manila. Malay mo ba itong kasama natin, may grab na rin to. Si Jose. Samantalang ako, hindi naman ako nagdadrive ng Manila. Sila taxi driver pa ng Manila. So nakakatuwa lang din na, alam mo yun, yung tinuruan mo, nagkaroon din ng mas magaling pa sa'yo, di ba? Mas magaling pa nga sa akin. So ibig sabihin, ikaw naman Brad, kaya masubukan natin si Brad kung paano siya magturo kung gaano ba talaga yung kanyang kalaman sa pagdadrive. Pero tol, di ba may experience ka na rin? Nagdadrive ka na rin naman? Nagdadrive naman ako. Nagdadrive ka na, may experience. Unang tinuro sa akin, adventure na manual. Tapos mga tour kami, Brad din tumuro sa akin naman. Mga Brad din. Walang bayad yun. Inom lang kami. Pagkatapos magturo, inom. Kainom lang pagkatapos namin doon. Walang problema yun. Kasi kuha siya yung sakyan niya sa amon niya may gas naman yun tinuruan ako. Sabi sa akin, Brad, turuan kita. Tinuruan din ako. Okay naman, turo. Pero after 1 week, balik abroad na naman. Kaya di masyadong hindi na purso. Hindi na purso. Si Jose lang, ibig sabihin ikaw Jose, ikaw lang ang bago basal na walang idea. Madali lang ako, motor. Siya malalaman natin kasi siyang first time ngayon mag-aral ng pagdadrive. So ibig sabihin ngayon, automatic muna tayo. Automatic tayo. Automatic muna kayong dalawa. Tapos pag marunong na kayo sa automatic, manual naman tayo. Para kahit anong sasakyan ng magkaroon ng emergency, kailangan ng driver. Kabisado nyo parehas. Iba rin kasi ang advantage ng parehas kang marunong magmaneho sa manual at saka sa automatic. Malaking bagay talaga yun. Oo. Kasi kung hanggang ako punta, di na sila magtatanong, ano ba alam mo? Kung walang talaga marunong mag-drive, di ikaw andong ka na, makapapresinta ka na, at least madala mo yung sasakyan. At saka yun ang nangailangan ng tulong. Yun ang mahalaga. At malaman din natin itong isang anak ni Chamame. Try natin kung marunong din. Try natin, turuan din natin to. Abangan natin. Ito magmaneho kasi para matututo din siya. Kaya nandito yun ngayon guys. Habang andito sila, dito naman talaga yan. Hindi naman lahat ng mga tao ay manuniho sa ni Raul. Kailangan din na matuto kasi pagdating ng araw, lalakayan. Malamang dito na magda-driver din. Kasi malaking experience na yan dito. Siya na rin ang pag natuto siya mag-drive, pag nasa legal age na pwede nang ikuha ng lisensya, siya na magiging driver ng pamilya niya. Tama naman yun. Malaking bagay na talaga yun. Malaking magkaroon sila sa rin sa sasakyan nila. Ako actually, na maaga ako natutong nag-drive. 12 years old, nagsisingle na ako. And then, nung 13 years old, kahit wala pa akong lisensya, tinuruan na rin akong mag 4 wheels, kotse. So, kaya, kumbaga, advantage din. Kaya nung nasa legal age na ako, na pwede na kumuha ng lisensya, nag-license na ako and then, nagda-drive na ako sa mga highway, gano'n. Iba rin kasi ang advantage ng may knowledge ka sa pagmamaneho at young age. Totoo. Kasi nga, maaga ka, malaki na bata ka pa lang, maalam ka na. Experience yun ang kaibahan Ayun nga. So abangan nyo po mamaya. Babalik kami para sa driving lesson ni Brad Belgion at saka ni Jose. Pagmamaneho. So number 1, ito. Alamin muna natin yung mga importanteng bagay dito sa pagmamaneho. So usually ito sa kaliwa, yan ang placer, yan ang signal light. So importante yan pagka halimbawa
liliko ka ng kaliwa. Hindi bago ka liliko, magpa-placer. Pag kung alam mong liliko ka na, mga 200 meters pa lang, magsasign ka na kung liliko ka sa kaliwa. Diba? Ito yung cambio niya. So, ang pagpasok ng cambio, usually, since automatic yung gagamitin natin, pe-press mo muna yung brake. Ang gumagana lang dito sa pagmamaneho ng automatic is isang paa lang. Kanan lang. So, nakarelax lang yung kaliwa mo. So, ang cambio, bago mo ipasok, didinan mo muna yung preno. Brake, always brake muna. Diba? Tapos, pipindutin mo to, and then, pinakababa sa drive. Diba? Yan ang cambio. Ito ang busina, ito ang panel mo. So, ang importanteng katangian naman ng driver is dapat alisto ka, yung presence of mind, at saka pinaka-importante yung may disiplina ka sa pagmamaneho. So, always, ang kauna-unahang gagawin mo pag sumakay ka na ng sasakyan mo is mag-seatbelt ka. Kay malayo, kay malapit, kay palengke lang ang punta mo, Seatbelt talaga. Seatbelt. Kaya po ginawa ang seatbelt para sa safety ng pasahero at saka ng driver. So, ito. Umpisahan natin since alam mo na cambio lang naman. Ang kaliwa is laging naka-relax lang yan. Basta isang paa lang ang gumagana. Yung kanan lang. Kanang pa. So, bago ka mag-start, press mo muna yung brake. Press mo to. Baba. Yung gear sa cambio. Tapos bitaw. Di ba? So yan, hindi nakakambyo ka na, wala ka nang gagawin, hawak ka ng manibela. Tingnan mo muna yung side mirror. Yan, importante yan. Tingnan mo kung may parating. Baka kasi mamaya bigla kang dumiretso. Hindi mo mapansin yung parating mabilis, maaksidente ka. Makadamay ka pa, di ba? So yan, since nakapreno pa rin ako, hindi gumagalaw. So sa automatic, sobrang dali para ka lang nagbabump car. Dahan-dahan mo lang i-release. Kusa na siyang umaandar ng mabagal, di ba? Tapos saka mo siya i-brake, ipe-press yung gas pedal. Yung gas. And pag nagmamaneho ka, laging ang attention mo dapat nasa daan. Hindi ka nagse-cellphone, kaya maraming na-aksidente usually. Pag nandito ka naman sa view mo bilang driver, may guhit yan. Ayan, nakikita mo yung guhit. Lagi kang nasa gitna. Huwag kang, kahit walang nagdadaan, hindi ka po pwede na kumakain ka sa linya. Dapat yung linya mo dito ka lang. Nasa gitna, kaya siya may guhit. Kaya siya may guhit. Ayan, kagaya niyan. Kasi starting naman, pag nag-i-start ka ng magmaneho, ayan, pwede, mabagal lang muna. Mabagal lang muna, yan. Gagamayin mo muna yung manibela. Ayan, dahan-dahan lang. So kung halimbawa, maluwag na maluwag. Ang luwag ganito, pwede man medyo... kasi minsan, may makikita ka na may mga, especially pagka mga town proper, mga palengke, bayan, may mga nakaparada dyan sa gilid mo. So, pag wala naman, okay lang, giliran mo lang konti. Pero make sure na pag kumain ka ng linya, bago ka bumalik doon ulit sa kabilang linya, i-check mo yung right na mirror. Side mirror mo. Kung walang parating, kung safe, kung clear. Ganun lang naman. Pwede ka nang babalik. So, since may idea naman si Belgian sa pagmamaneho, sabi nga niya is nasa secondary phase na siya. Mga amigo. Second chapter. Chapter 2 na siya kumbaga sa libro. Ayan, pagkakagaya niyan, yung mga rules naman yan. Pagka yellow lane, since kurbada, bawal kang umovertake. Yellow solid lane. Yan, diretso lang yan. Walang tawiran yan. Basta ang importante naman sa pagmamaneho, laging daan ng tingin. Yung linya mo, dapat lagi ka nasa gitna, hindi ka kumakabila. Hindi ka parang lasing na gumagalaw siya, gumagalaw. Basta maintain mo lang kasi hindi naman siya usually kahit bitawan mo yan, wala kang problema. Ang i-maintain mo lang dyan is yung guhit mo na lagi ka nasa gitna. So since na paliwanag na po natin mga amigo, kay Brad Belgian at saka kay Jose, so kay Mang Jose, iaano natin sa kanila na mag-hands-on sila. Sila naman ang magda-drive. Titingnan natin. Mag-ano tayo, magtatatlong balik, and then later on ituturo natin yung proper parking kung paano pumarada. Diba? So igigilid natin, doon tayo sa gawin para doon pa. Para diretso, para malayo yung mararating. Sa ano naman, istantsahan naman usually. Maluwag naman yan, makikita mo naman kung kasya ba talaga yung sasakyan mo or hindi. Pag ganyan, dahan tayo. May mga ganyan. Laging maingat. Maliit na daan. Ang pagiging mabuting... Lalo na kung sa atin ng sakyan. Ay, oo. Pinaka-importante. Pinaka-importante sa pagmamaneho. So kagaya niyan, gigilid tayo, pa-placer muna tayo. Kakanan tayo. And then make sure na hindi ka nakaharang sa daan.
Kasi baka tapos tingin ka. So nakahinto ka, nakapreno pa rin ako, di ba? Ibalik mo sa park yung cambio. And then bitawan mo. Hindi natatakbo yan. Di ba may sinasabi pang neutral? Neutral usually. Ng parking tas neutral. Pag park kasi is, yan kasi halimbawa, pag nakapark ka, pagka nakapina ganyan. Matagal din. Pag neutral, kung may bibilin ka lang, stop ka lang, di ba? Pero actually, kahit naman, since automatic naman, hindi naman ako nag-neutral usually. Dalawa lang park and drive. So hindi ka mahihirapan, pag P, nakahinto, pag under ka, sagad mo sa D, balik mo, papreno ka. Kumbaga parang, yan lang ang lever mo. Up and down lang. Di ba? So since naipaliwanag paano kung medyo matarik? Di ba nag-plus tayo dyan? Pagka hindi, automatic, malakas naman ang makina. Depende rin. Ito ginagamit ito, usually itong M+, naka-manual yan. Ibig sabihin, kahit automatic siya, meron siyang function na pwede kang mag-drive as manual. Ikaw ang ko-control ng cambio mo. Halimbawa, paakyat tayo ng Baguio. Paakyat tayo ng Baguio. Matarik. Usually kasi pag automatic, ang nangyayari is sumasalida muna siya, tapos pag nakasalida ka, kusang pumapasok yung cambio. Paano kung matarik na matarik yung akitin mo? So, nakadrive yan, kabigin mo pa kaliwa. Pag nakadrive yan, pag inangat ko siya, mag-gear up siya, magdadagdag siya. Pagka minus mo siya, babawas siya. Kumbaga sa manual is, para kang nagmamanual ng segunda, primera, gano'n. Pero magagamit mo lang naman yun. Usually pagka yung terrain is yung talagang matatarik, gano'n. Malaan mo naman kasi yung makina. Nagbabase sa dala mong sasakyan. Kasi kung ang sasakyan mo hindi naman sa yung halimbawa medyo old ng konti. Kuha mo doon to, malaan mo naman, di ba may lumalabas na mga eto mga symbols, mga update, ito mga modelo ng mga sasakyan. So ayan, since mga amigo, naipaliwanag po natin, kasi doon muna tayo sa basic driving, yung ma-experience muna, magkaroon sila ng experience sa hands-on kung paano patakbuhin yung sasakyan, o tsaka natin ituturo yung ibang diskarte pa sa pagmamaneho. Yun lang naman po ang importante sa nagmamaneho. Patakbo talaga muna kung paano patakbuhin. Yung ma-feel nyo muna, ma-experience nyo kung paano ba ang experience ako. So ako lilipat dyan. So try natin guys kung masubukan natin guys yung kaalaman natin sa pagdadrive. Kung sa palagay nyo hindi pwede, write comment down na lang kung ano nga yung masasabi. Suggest na lang kayo kung ano yung add nyo ng mga suggestions sa pagdadrive. Okay? Ayan po, si Belzon. Ayan na po, malaman na natin at maano na ni Belzon, masusubukan na yung talent niya sa pagdadrive. Alam ko naman magaling si Harry sa pagdadrive At ito pa, expert na talaga to. Seatbelt, number one. Number one is seatbelt. Ayan na po mga kansing ko. Ayan na po si Belzon. Ayan, adjust mo. Puporma na po siya. At saka kaliwa, lagi naka-relax lang. Sana pag-preno kami, mabilis ito Belzon matuto. Kami na lang makapag bago pasok cambio, preno muna. Laging preno first pagka automatic. Yan. Ayan. Okay na. Bitaw. Side mirror. Tingin sa kabila, kanan. Walang tao. Release. Ayan. Ayan na po, nakapagtakbo na po si Belzon mga amigo. Ayan, nakadandahan na siya. Nakailang di pa na. Wow. Nasa tamang pa tayo. Tsaka ang importante mga amigo sa pagmamaneho is yung maingat. Hindi kailangan palagi mabilis, not unless emergency. Dahil makakarating at makakarating pa rin naman kayo sa pupuntahan nyo kahit hindi kayo nagmamadali. Totoo talaga yun. Mas importante po yung palagi kayong ligtas. Ligtas at safety talaga sa driving. Yung pagmamaneho. Yun nga po ang sinasabi ko, isa sa importante is yung disiplina pa rin sa pagmamaneho. Kahit gaano kakagilas magmaneho, kahit gaano kakagaling magmaneho, kung ikaw ay walang disiplina sa pagmamaneho, sa daan, baka makadisgrasya ka. Paano naman yung mga ibang nananahimik na wala namang kinalaman, di ba? Madadamay pa dahil dun sa pagkaabuso mo sa pagmamaneho. Kaya ang disiplina talaga, napaka-importante. Number 1 po yan. Hindi naman ito magmabilisan, basta importante, safety kayo nakagawa. Yung makarating kayo sa pupuntahan nyo ng ligtas. Yun ang pinakamahalaga. Yun ang tama. Yan talaga. Tapos huwag masyadong magalaw yung
manibela mo, drive ka. At saka laging sa karsada ang tingin. Wow, di ba? Galing na ni Bella, nakapatakbo na nilang di pa na. Malayo-layo na yun. Mamaya doon hanggang sa dulo. Talaga lang. Kasi yan muna ang importante, yung ma-feel nyo muna kung paano ba yung pakiramdam magmaneho. And then, later on, ituturo natin yung pagpapark, yung pag-atras. Yun talaga mga importante sa pagmamaneho. Paano pumasok mag-parking, paano mag-atras. Mahalaga ang pagpatakbo sa pinakamahabang daan. Yun. Kasalukuyan po tayo nasa bypass ngayon. Ayan. At ang ganda-ganda dito magmaneho kasi mayroon pa lugar talaga pagpapractice. Ang luwang-luwang niya. Walang masyadong sasakyan. Hindi ka gaya ng manual? Cambio ka na. Cambio. Tsaka yung clutch. Clutch pa. Diba? Mga kasingko, kitang-kita mo na si Biljo, diba? Kampante na siya. Nakapatakbo na ng mga ilang daan na yan. Walang tao. Mga 500 meters na yan. 500 na yan, diba? Diba? Dapat, ganito ka lang dapat. Concentrate lang sa daan, diba? Galing-galing na niya, diba? Nakapatakbo na siya ng ilang dipa na yan, diba? Wow! Ayan, ang ganda ng view, yung Mount Arayat sa Pampanga. Ang kita. Gusto mo pwede tayo magparito. Overtake. Tingin ka ng kaliwa. Dito sa kaliwa. Pag clear, pasok. Ayan po, naka-over siya. Tapos side mirror, balik pag clear. Ayan. Tapos pag may gano'n, stop tayo dyan sa may intersection. Bibian. Bibian, camera ha? Observa ha? Observa Bibian ha? Observa Bibian, porque Bibian. Kuya Beljon, bien. Ahora, ¿qué he dicho? Ahora, ¿sabes? Estudiar bien. No puedo. No puedo. No puedo. Pwede daw siya. ¿Yo puedo? Patakbo ka na ng malayo-layo ha. Pag-ingat sa dulo, balik ka ulit doon, balik tayo doon sa pinanggalingan natin, and then turn naman ni Jose. Para mag-move tayo dun sa susunod. Kasi ang pagmamaneho naman is nagbabase yan sa tagal mong nagda-drive, sa experience. Ayun na po, nakapatakbo na kami na, mahaba-haba. Diba? Galing-galing na Belzo, diba? Sige, pwede tayo siguro dyan sa Ligo ang Bato. Ligo ang Bato? Hindi, sige, pwede tayo dyan. Ano kahit sa susunod? Makipot dito. Ayan o, 5, diba? Ayan, okay. Yan. Maging aware din po kayo sa mga sign sa daan. Yan. Slow down, accident prone area. Ibig sabihin, kailangan i-check mo yung brake mo. Dahan-dahan tayo kasi medyo prone siya sa aksidente, ganoon. Ayun pala, sa gas station ka na mag-manobra. Minor, diba? Ayan na po, diba? Wala naman pong problema kung mabagal kayo makarating sa pupuntahan nyo, lalo kung hindi kayo nagmamadali. Importante, ligtas. Importante ligtas, natuto at saka nakarating. Diba? Magulat po kayo si Brad Beljon sa susunod na araw sa highway na nagmamaneho. Pawawalan po natin yan pagka talagang nagamay na nila yung pagdadrive. So dadali natin sila sa mga palengke, mataong lugar na sila yung magmamaneho na hindi natin tuturuan. Kung paano na. Ayan, pwede ka na dyan maglingkotol. Ayun doon, placer ka. Tama yung placer. Tama yan, kaliwa. Tapos yan, liko mo dyan. Pasok mo dyan. Ba, nag-inasal tayo ng isang araw. Ito naman, Mang Inasar. Inasar na naman. Mang Inasar. Nakarating na kami ng ilang metro. Ba, malayo tinakbo natin, mga 2 kilometro siguro. Natuto na si Belzar. Diba? Galing, dahan lang. Layo nung narating natin ba? Talagang after intermediate na pala talaga si Brad Beljon. Nasa si Canpin o ano ka na? Hindi, balik tayo doon tapos siya pag ganun din. Balik ka tayo doon sa pinanggalingan. Nasa ano ka na? Chapter 2 ka na talaga. Talagang nag-i-improve ka na. Yan. Diba? Galing. Ikot, balik sa kabilang linya. Tayo diretso. Diretso tayo diretso.
balik sa pinanggalingan natin. Mag-hazard tayo pala. Dahil Oo nga pala, hazard tayo. Nag-aaral tayo. Nagka-practice tayo. Ayan, baka maaaring yan. Tingnan mo, baka maaaring nagtuturo din yan. Nagtuturo din yan. Nag-aaral din. Pwede mo siyang overtaken after nung kotse. Yung curve. Hindi, after curve na. Kasi may Naka-yellow lane. Tingnan mo si Belzo mga kasin ko. Yung driver namin. Ayan, may nakasabay po kami na nag-aaral magmaneho dito rin sa bypass. Mayroon din bypass. magmaneho. Tingnan nyo. Ayan, yung nag-hazard din sila. Ayun. Hindi lang pala kami dito nag-aaral, nagpa-practice. Meron din pala dito. Dapat pala mag-overtake tayo guys. Tingnan nyo yung kung meron kayo kasalubong. Kailangan na clear dapat. Tsaka yung nasa likod. Kung may o-overtake din. Diba? Alam, dahan-dahan. Pag ganito curve, ball tayo mag-overtake. Bawal. Tsaka yung yellow line. Yung yellow line walang putol. Di ka pwede punta doon. Hindi ka pwede um-overtake. Sunod ka lang sa may nauna. Yan, tamo sila, naka-ano lang din, nakagitna lang sa guhit. Talagang maniho na hinay lang. At least, sabi Manila, bahala hinahinay, basta dahan, continue lang naman yan. Tingnan nyo mga kasing ko si Bila, nakakonsentrate na sa daan. Malayo na natin natin, mga may 3 kilometro siguro yun. Haba-haba na pala, no? Kaya? So, aprender, no pwede to, solo Bibian porque grande. Ito pequeñito. Sabi ni Bibian, ni Amer, gusto daw niya mag-aral din. Sabi ko, hindi pa muna pwede kasi maliit pa siya. Bata pa. Si Bibian na kasi nasa 14 na siya. 14. Pwede na siya i-basic muna sa kanya para at least pagdating ng araw, mabilis siya matuto. Kung may naikaalamang kunti, dagdagan na lang siya. Kasi mahalaga talaga magmaniho dito sa syudad. Yan, diba? Pasok, malayo pa. Okay, kayo pala, malayo. Nag-aaral din yan. Nag-aaral din yan. Babae. Ganyan lang. Galing-galing na mag-overtake ni Belzo. Dahan-dahan lang. Basta clear, walang problema um-overtake. Pag hindi, hintayin yung maging clear yung daan. Saka overtake. Tsaka overtake. Sa pag-aaral ng driving, hindi naman dapat madaliin. Yan, kahit ganyan lang ang takbo mo, 40. Okay na yan. Kasi ang kailangan mo lang, i-grasp mo lang yung pakiramdam kung papaano magmaneho, ano yung pakiramdam ng nasa manibela, yung nasa daan, ikaw yung kumokontrol ng sasakyan. Pero sabi niya makaka-addict na mag-drive kung matagalan eh. Pag kasi syempre gusto mo mapuntahan yung mga lugar na hindi mo napupuntahan at saka may experience yung daan. Sabi ko nga, gumagaling naman talaga ang isang driver base sa tagal niya nagmamaneho dahil dun sa experience na iba-iba. Halimbawa, pwedeng matraffic, pwedeng matarik yung daan, makipot. Dun ka nagkakaroon ng idea kasi ang pagmamaneho, palalo pagkasanay ka na, parang automatic na sa katawan mo. Nasa isip mo na. Kahit na basta pumasok ka na sa sasakyan, utak mo na agad, ganito, ganyan, ganito ka sa daan. Madali lang naman magmaneho. Layo na narating natin, Brad Bento na. Bilis si Beljon, talaga lang. May alam na talaga siya. Nag-one hand pa. Nag-one hand pa. Ayan mga amigo. Diba? Iba ang may alam. Iba talaga. Ano talaga? Abante talaga ang may alam. Panahin mo lang yan. Hindi mo madali. Pantay mo lang yan. Diba? Diba? Galing-galing na. Yan talaga kasi iba talaga may alam. Advantage po sa bilang sa pagkatao ng isang. Cool na lang siya. Ayan lang, basta makailangan nyo lang maano yung nasa daan, yung guhit, yung linya, kailangan hindi ka kumakain. And then lagi ka magki-keep distance doon sa sinusundan mo. Huwag kang tututok kasi baka biglang mamreno, masuro mo. Masundot mo. Oo. Kasi sinta ka. Talaga.
Ginalingan mo ng gusto, ha? Ginalingan mo. Pero ang bilis. Gumagaling ka na talaga. Yun nga, pagka may idea ka sa ano, hindi ka sabi ko nga, hindi ang pagmamaneho kailangan diyan buo loob mo. Huwag kang kakabahan, huwag kang matataranta. Halimbawa, may huminto na ganyan. Halimbawa, nasa crossing ka, yung mga hinto ka lang. Hindi ka naman wala namang magbabawal sa iyo kung talagang huminto ka, hintayin mo mag-clear. Kaya nga huminto ka, lalo naka-flasher ka o naka-hazard ka, sila mag-adjust, yung nasa likod mo na mag-adjust. Halimbawa, gusto mo maging clear yung daan na masigurado mong wala kang masasagasaan or wala kang maistorbo. Yun talaga importante. Pero kasi iba, yun nga may mga driver, yung mga hindi makapag-antay, yung sobrang apurado. Akala mo may mga hinahabol. Lagi nagmamadali. Yan. Iba pa rin ang hahabulin mo yung safety. Yes. Yun talaga pinakamahalaga. Safety driving. Kaya nga always, di ba nakalagay, drive safely. Safe. Totoo talaga yun. Di ba? So ngayon po, pagdating natin dito, susubukan naman natin si Jose. Si Mang Jose. Ang magmamaneho. Sana matuto agad. Madali naman yan. Basta kaya huwag ka lang kakabahan. Huwag ka lang kakabahan. Basta preno ka lang. Pwede na siguro dito tol. Mag-minor ka dito. Ayan. Ayan. Dito na tayo magliko. Para hindi na tayo dadaan ulit dun sa Ano ba? dito na lang. Hinto mo, ililiko ko. Okay. Ayan. Okay, yun. Tapos park. Tapos bitaw preno. Okay na. Galing na din. Natapos yung turn ni Brad Benjo.